Hello, magandang hapon po. Ito po muli si Dong Tigidong at ito naman po ang ating pag-aaralan. Ito po ang ating ube. So ang English po ng ube ay purple yam. So nakikilala po itong ube dahil sa kanyang vibrant color na purple o ube vibrant and sweet at taste vanilla. Ito po. So ngayon po ay pag-aaralan din natin ang ating mga health benefits ng ube o purple yam. Ngayon po ay meron po tayong pantanim. Ganito po ang pantanim niya. Yung pong binungan niya ay ilagay nyo lang po sa may lupa na medyo moist and nag-uugat na po siya. Ito po nilagay ko to 1 week before at nagkakaroon na po siya ng dahon. And ipakikita ko po sa inyo ang ating naitanim na 3 months ago. Malago na po siya. And ito po. Sana po marami tayong matutunan tungkol po sa ube o purple yam. See you. Pakita ko po sa inyo yung pagtanim. Ito po yung naitanim ko po na purple yam o ube. Ito po ay mga kamag-anak ng kamote. Kamuting kahoy or yung pong gabi o taro. Ito po yun. 3 months ago, nagtanim po tayo dito ng kagaya nito and ayan, nagdadahon na siya and ayan, may baging siya. So baging po ang kanyang paglaki para rin kamote, baging din po. And pag namulaklak po yan sa taas, meron pong maliliit na kagaya nitong bunga na inyo pong pwedeng pitasin at itanim. Lagay nyo lang po sa moist na lupa at yan ay mag-uugat at magkakaroon na po ng dahon. So ito po yon. After 1 year, pwede na po itong hukayin at ang laki po nito ay umaabot ng 1 kilo hanggang 3 kilo. Unique po ang kulay ng ube, purple, and kagaya po ng kamote. Minsan po may kamote din na naglalaman ng purple, pero bira po yan. And meron pong de colores. At sa minsan may kamote rin po na nagpa-purple yung dahon. Kagaya po nito. Yan. Susunod naman po, ang ating i-discuss ay tungkol sa kamote. So sa ngayon po ay ito munang ating ube. So ang purple yam ay meron pong botanical name na Dioscorea alata. Wow! Dioscorea. Parang ano no, parang nabigla. Dioscorea alata. So madali pong tandaan. So ito po ay madalas na napagkakamala na kamote or gabi. O kaya sabi nga nila, ito po ay often confused as kamote or taro. And ito po ay madalas nagamit bilang pang-bake. Kapag bake po, marami pong gumagamit ito. Maganda po kasi ito kung kumulay. Sa baking, sa confection, confectionery, maganda po ang ube. Meron din po nito sa mga ice cream, di po ba? And talagang po sa vibrant color niya kasi na purple ay masarap po siyang nakakatakam pagkain. So ngayon po bibigyan po tayo ng mga 5 na health benefits na ating na-research dito po sa ube. Pakinggan. So number 1, ito po ang ating number 1 na health benefits ng ube o purple yam. Number 1 po ay antioxidant rich. So yan, discuss natin ng konti yung antioxidant. So ito pong anthocyanin ay ito po yung meron po sa purple na ating ube. So ito pong anthocyanin, ito po yung antioxidant. Marami po itong antioxidant na alam po natin, antioxidant kailangan ng ating katawan yun, no? Dahil nga ito po yung shield natin, yung ating mga cell. Meron po kasi tayong mga natural na antioxidant at ito po yung lalong nagpapalakas. Ito po yung anthocyanin. Kasi nga pag pumasok po yung mga free radicals sa ating katawan, like yung mga galing po sa usok, sa pollution, sa mga diesel, mga chemical, yung po mga nagyoyosi, cigarette, smoking. Yan, yung ating mga kinakain po na mayaman sa mga cancer. So yun po, pag meron pong mayaman tayong antioxidant na ating kinakain like yung ube, ay nagiging shield po natin yan. So yun po yung mahalaga. Tandaan natin, antioxidant rich, yan po hanapin natin sa ating mga pagkain.
And then, yun po yung nakakapag-reduce din ng inflammation. Ito pong ube dahil nga antioxidant rich siya and nakakapag-protect siya ng cell. Yung nga sinasabi ko, siya po yung shield o yung pananggalang ng ating mga cell na sasangga niya po yung mga oxidant na pwede pong maging cancer, maging heart disease in the future. So, number 1, talagang health benefit niya yung antioxidant rich. So, punta na po tayo sa number 2. At yung pong blood sugar management. Yun. Sa yung pong may mga diabetic o yung mga pre-diabetic o yung mga kayo po ay naghihinala na kayo po diabetic o papunta pa lang, ito pong blood sugar management, maganda rin po ang health benefits sa ube dahil ang kanyang glycemic index ay 24 lang. So mababa. Hindi siya pa yung mga may diabetic, hindi po siya basta-basta mag-focus ng blood sugar spike. And ito pong dahil siya po ay may glycemic index na mababa, nakapag-release po siya ng energy slow and nag-stabilize ng blood sugar. So yun po yung number 2, yung ating blood sugar management na benefits nito. Ating pong number 3, sa number 3 na po tayo, ay ang support gut health. Yung pong ating tiyan, yung gut. Meron po siyang nakapag-nourish po siya ng ating mga healthy bacteria. Nakakapag-benefit po siya sa ating mga gut bacteria. Ito pong ating number 3 ay tungkol po sa ating tiyan, sa ating panunaw, sa ating digestive system ay maganda po ang ating ube halaya. Ang number 4 naman po, yung heart health naman ang ating puso. Dahil mayaman po ito sa fiber, yung fiber niya po na special na makukuha lang sa ating ube ay maganda po yan sa heart health and dahil nga maraming antioxidant, nakapag-lower po siya ng cholesterol at yung mga heart disease na pwede pong lumabo sa atin, nadi-decrease niya po ng ating ube. So yun po yung ating number 4 at nakapag-reduce siya ng risk ng cardiovascular disease. So sa tungkol sa heart, mabuti. And lastly, meron po tayong nakuha na sustain energy. So dahil nga po siya ay yung pong carbohydrates niya, unlike po sa mga carbs na nakukuha natin sa bigas, sa flour, mga tinapay, sa pansit, ito pong complex carbohydrates niya ay mas mahusay ang performance kaysa doon po sa mga ating nabanggit. Dahil po nakakapag ano po siya ng carbs natin. Hindi tayo masyadong malakas sa carbs. So, meron po tayong nagpe-prevent po siya ng blood sugar spikes. Kaya naman, ating energy ay lalong mas matibay kung tayo po ay magko-consume din ng ube. Kaya po, sana po marami po kayo natutunan sa ating topic ngayon na ube or purple yan. Yan. Favorite nyo na rin ba ang ube? Alam nyo po, maraming pong luto para dito sa ube. Kagaya po ng ube halaya o yung ginataan na bilo-bilo, sinasamahan po ng ube, lalo kung gumaganda yung texture ng kanyang sabaw, nagiging violet. And then, ang ano pang mga purpose niya, kagaya po sa ice cream, pwede rin po siyang maging flavored ice cream at pang kulay at naging highlight din po siya sa mga halo-halo. Po, meron po tayong mga halo-halo ay mas maganda po ang kulay niya kapag meron pong ube na topping o pag doon sa may gitna ay nalalagay po ng halo-halo. Yan. So maraming salamat at meron naman po tayong na-share na kaalaman tungkol po sa ating mga herbal, mga pananim na at yung pong ating mga health benefits ay ating isinishare sa inyo. Maraming salamat. Tandaan po, ang may kaalaman ay hindi malalaman. See you!